Ang ating bonus analysis ay kaugnay sa hirit na dagdag pamasahe ng mga transport group sa LTFRB. Hatid ni Bombo Kervin Gamad. Muling humirit ng dagdag na pamasahe ang mga transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Isang panawagan na hindi na bago sa tainga ng mga pasahero. Isinusulong ng HAEN Nueva Ecija Transport Corporation at ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODA ang karagdagang 1 peso provisional fare hike sa unang 4 na kilometro ng biyahe ng mga jeep. Ayon sa kanila, ito ay agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, piyesa at iba pang gastusin sa maintenance. Walang dudang lehitimo ang mga hinaing ng mga tsuper at operator. Sarap ng tumataas na presyo ng langis at mga auto parts, nababawasan ang kita ng nasa sektor ng transportasyon. Dagdag pa rito ang responsibilidad nilang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga sasakyan para sa kapakanan ng mga pasahero. Sa ganitong kalagayan, hindi malayong mawalan ng sigla ang kanilang hanap buhay kung walang agarang tulong o tugon mula sa pamahalaan. Gayunman, hindi rin dapat baliwalain ang panig ng mga pasahero. Sa kasalukuyang 13 pesos na pamasahe sa traditional na jeep at 15 pesos sa modernized jeep, tila hirap ring umagapay ang mga ordinaryong manggagawa at estudyante sa araw-araw na gastusin. Kapag naaprubahan ang panibagong provisional increase, magiging 14 pesos at 16 pesos ang minimum fare. Dagdag pasalin na naman para sa mga kapos sa budget. Dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan ang provisional? Noong Oktubre 2023, nagpatupad ng huling fare increase. Ngayon, higit isang taon na at panibagong dagdag ang hinihiling. Kung tuloy-tuloy ang ganitong sistema ng provisional hike, hindi ba't mas mainam na repasuhin ang kabuang struktura ng pamasahe sa mas sistematikong paraan? Ang panawagang ito ay hindi lamang issue ng piso, kundi ng balanse sa pagitan ng karapatan ng tsuper na makahanap buhay at ng kakayahan ng mamamayang sumakay. Dito dapat pumagitna ang gobyerno. Hindi sapat ang dagdag pamasahe bilang solusyon. Nararapat na may komprehensibong plano para sa subsidiya, reforma sa public transportasyon at kontrol sa presyo ng langis. Sa huli, ang tanong ay hindi kung dapat bang taasan ang pamasahe, kundi kung paano masisiguro na ang bawat hakbang ay makatarungan para sa lahat, tsuperman o pasahero. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!